Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong mga sugo ang Papa na si San Pio ika-10 upang kanyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pagkaisahin ang tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamtan namin ang walang baliw na gantimpala. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga hukom. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelita ay gumawa ng masama sa Panginoon. Naglingkod sila sa mga Baal. Tinalikdan nila ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, at siyang nag-alis sa kanila sa Ehipto. Naglingkod sila at sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga bayan sa paligid. Kaya nagalit sa kanila ang Panginoon. Tinalikdan nga nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Baal at kay Astaroth. Dahil dito, nagalit ang Panginoon sa Israel. Kaya sila'y pinabayaan niyang malupig ng kaaway at samsaman ng ari-arian. Tuwing silang nakikipagdigma, ipinalulupig sila ng Panginoon tulad ng kanyang sumpa. Ano pat wala silang kapanatagan. Ang Israel ay binigyan ng Panginoon ng mga hukom upang magtanggol sa kanila. Ngunit hindi nila pinakinggan ang mga ito. Tinalikdan nila ang Panginoon at naglingkod sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng hukom na inilagay ng Panginoon ay tinulungan niya upang iligtas sila sa kanilang mga kaaway. Nababagbag ang kanyang kalooban dahil sa kanilang mga daing bunga ng hirap na dinaranas nila. Ngunit pagkamatay ng hukom na inilagay niya, ang mga Israelitay nagbabalik sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Higit pa sa kasamaan ng kanilang mga ninuno ang kanilang ginagawa. Hindi nila maiwan ang kanilang kasamaan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Di nila nilipol yaong mga taong naroon sa Kanaan. Bagaman at ito'y inutos ng Diyos na dapat gampanan. Sa halip na sundin ang utos ng Diyos,
bagkus nakisama at maling gawain ng mga pagano ang sinunod nila. Panginoong masintayin, ang bayan mo'y gunitain. Ang Diyos-Diyosan ang sinamba nila at pinaglingkuran. Sa ginawang ito, sila ang nagkamit ng kaparusahan. Pati anak nilang babait lalaki, inihaing lubos. Sa Diyos-Diyosan ang mga batang ito ay dinalang handog. Panginoong masintayin, ang bayan mo'y gunitain. Ang sarili nila yaong nadungisan sa gayong ginawa. Sa Panginoong Diyos sila ay nagtaksil at pawang sumama. Itong Panginooy nagpuyos ang galit sa mga hinirang. Siya ay nagdamdam sa ginawa nilang pawang kataksilan. Panginoong masintayin, ang bayan mo'y gunitain. Hindi namiminsan, marami ng beses iniligtas sila. Naghimagsik pa rin, kaya naman sila ay lalong nagkasala. Gayunman, hindi rin sila tinitiis ng pagnananambitan. Dinirinig niya sa taglay na hirap, kinahahabagan. Panginoon masintayin, ang bayan mo'y gunitain. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adika. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang lalaki na lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano pong kabutihan ang kailangan kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatanong kung ano ang mabuti? Iisa lamang ang mabuti. Kung ibig mong magkamit ng buhay, sundin mo ang mga utos." "Alin-alin po?" tanong niya. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, igalang mo ang iyong ama at ina, at ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Tinutupad ko na pong lahat yan. Ano pa po ang dapat kong gawin?" "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka. Ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Kapag ginawa mo yan, magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin." Sagot ni Jesus. Pagkarinig nito, malungkot na umalis ang binata sapagkat siya'y napakayaman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang pagpapakabanal ay parang pag-aaral din.
Nagsisimula tayo sa mababa, paangat ng paangat. Katulad sa pag-aaral, sisimula tayo sa kindergarten hanggang grade 1, 2, 3 hanggang pataas ng pataas. At aabot tayo ng high school. At nakakalungkot, yung iba hanggang high school lang, hindi na nakaangat sa college kasi tinamad, nawala ng ganang mag-aral. At yun yung malungkot. Kahit may pagkakataong mag-aral sana, pero hindi na kinaya yung mga hamon ng mataas na pag-aaral. Mapalad yung kahit hikahos sa buhay ay talagang nagtiyaga para maabot yung mataas na pag-aaral. Kahit isakripisyo nila yung sarili nilang kaginhawahan, gagawin nila para magkamit lamang o makapag-aral lamang maabot yung mataas na pag-aaral. Ganon din ang kabanalan. Nagsisimula tayo sa kindergarten, grade 1, grade 2, pataas ng pataas, hanggang sana maabot natin yung pinakamataas na pagpapakabanal. Pero kada baitang ng pagpapakabanal, lumalaki ng lumalaki yung mga isasakripisyo natin. Ang pinakahuling isasakripisyo natin para maabot natin yung pinakamataas na level ng kabanalan ay yung talikuran natin ang ating sarili at tuluyang sumunod sa Panginoon. Ganito ang naranasan ng binata sa ating ebanghelyo ngayon. Dumating na siya, nararamdaman niya sa puso niya yung tawag sa mas mataas na level ng pagpapakabanal. Kaya nagtatanong siya kay Jesus, ano ang gagawin ko para magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang sabi ni Jesus, tuparin mo yung 10 utos. Kaya inisa-isa ni Jesus yung 10 utos. At ang sabi lang ng binata, ginagawa ko na yan. Nagawa ko na yan. Ibig sabihin ay medyo mataas na yung level ng pagpapakabanal ng binata dahil tinutupad na niya ang mga utos ng Panginoon. Pero may kulang pa. Nararamdaman niya ay hindi pa sapat yung level ng kanyang pagpapakabanal. Tinatawag na siya doon sa pinakamataas na level ng kabanalan. Yung talikuran niya ang kanyang sarili sumunod sa Panginoon. Kaya sabi ni Jesus sa kanya, kung talagang gusto mo ng buhay na walang hanggan, makamit mo ang ganap na kaligayahan, ipagbili mo lahat ng ari-arian mo, ibigay mo sa mga dukha, at sumunod ka sa akin. Yun lang ang malungkot na kwento ay tinalikuran ng binatang ito ang hamon ng pinakamataas na level ng pagpapakabanal. At pwede sanang iniwan niya ang lahat, sumunod kay Jesus, pero tumigil na siya. Tinalikuran na niya. Di niya kayang bitiwan ang kanyang kayamanan at ang kanyang sarili. Kaya umalis na lamang siya at tinalikuran si Jesus, pero malungkot siya. Alam niyang hindi siya maligaya. Di natin alam kung ano nangyari sa binata. Baka nagbagong isip, kinalaunan. Itong binata na ito, tayo yon, bawat isa sa atin. Tayo yung binata rito na laging tinatawag ng Panginoon
na umangat ng umangat sa ating pagpapakabanal. At sa bawat pag-angat natin, palaki ng palaki yung mga tinatalikuran natin sa buhay na ito. Tayo ba'y tuloy-tuloy pa rin? O baka katulad ng binata, tumigil na tayo doon sa isang level, hanggang doon na lang tayo. Ayaw na nating umusad. Parang pag-aaral, ayoko na, nakakatamad ng mag-aral. Tama na sa akin yung graduate lang ako ng high school. Kahit pwede ka pa namang mag-aral ng mas mataas na pag-aaral, pero tinatamad ka na. Ganun ba tayo sa pagpapakabanal? Tinatamad na rin tayo. Ayaw na natin ng mas malaking isasakripisyo. Marami na tayong sinakripisyo, pero hindi ko na kayang isakripisyo pa ang lahat-lahat. Ganun ba tayo? Katulad ng binata. Tatalikuran na lang ba natin ang tawag ng pagpapakabanal kahit hindi tayo, alam natin sa puso natin may kulang. Sa puso natin, hindi tayo ganap na maligaya. Sana magbago rin ang isip natin kung sakaling tayo ay nasa kalagayan ng binata. Sana dumating yung oras na maabot natin yung pinakamataas na pagpapakabanal. At pag dumating yon, maging handa tayong talikuran ang sarili natin at tuluyang sumunod kay Jesus. Hinahamon tayo ni Jesus na ipagpalit ang mga material na kayamanan ng mundong ito sa kanyang walang hanggang karunungan. Ang ating mga panalangin naway makatulong sa ating pagpasok sa kanyang kaharian. Ating itugon sa bawat kahilingan, ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ikaw ang pangaral sa amin, O Panginoon. Ang simbahan naway mapalaya ang mga lalaki at babae sa epekto ng materialismo at kahangalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga pinuno ng gobyerno naway huwag isakripisyo ang kanilang prinsipyo sa kapangyarihan, tagumpay at ambisyon, at sa halip, isulong nila ang dangal at halaga ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga magulang at mga guro naway hamunin ang mga kabataan na mamuhay sa mga bagay na tunay na makahulugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong labis ang ari-arian at likas na yaman, naway matutong magbahagi ng kanilang yaman at talento sa mga dukha at kapuspalad. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao, naway mapuno ng yaman ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang pamana sa amin, O Panginoon. Tahimik nating idalangin ang mga personal nating kahilingan. Muli nating ipanalangin ang mga humihiling ng ating dasal, lalo na ang mga may sakit. At ipagdasal din natin ang intensyon ng mga nagpapamisa nating mga kapatid, lalo na mga intensyon para sa mga may sakit at mga sumakabilang buhay. Tahimik natin itong ipanalangin.
Panginoon, akayin mo kami upang maabot namin ang pinakamataas na level ng pagpapakabanal. Tulungan mo kaming talikuran ang aming sarili at sumunod sa iyo. Ikaw na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, aming alay, itong anak at tinapay sa altar mo ilalagay, tanggapin sa iyong kamay. Alay namin aming buhay, bawat kalak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aayin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming nagdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa San Pio ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristong aming Panginoon. Ngayong si Papa San Pio ay pinaparangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristong maasan sa katapatan ay inihahayag sa pangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin itong aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggang tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluan natin hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni Papa San Pio at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikrarangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Manalangin tayo sa ating Ama sa Langit, alinsunod sa turo sa atin ng Panginoong Hesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Pero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo. Lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid mo nga at natanto sa Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.